Hello Team Authentic all over the world! Welcome to the happy island of the Philippines, ang Catanduanes! Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung gusto nyo naman po magkaroon ng extra discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. It's a rainy day, everyone! Hi guys! Good morning! And surprise! Andito tayo sa Virac Catanduanes! Taas ng energy! Oo, surprise, di ba? Ganito kaagad yung intro natin, nandito kaagad tayo. So ito, nabook natin siya way back before pa. Way back before. Parang ano lang siya, no? 2,000 pesos lang siya, bali ka na. Kasi piso sale siya via Cebu Pacific. There are many ways going to Virac. Pwede kayong mag-ferry, pwede rin nga bus eh. Pero tayo, pinili natin siya yung the more convenient way. And minsan mas mura pa talaga. Nag-fly tayo from Manila, going to Virac Catanduanes. And then, pagdating namin dito, medyo masama yung panahon. Tapos dumating pa yung point na iaano na. Tawag dito, magla-landing na tayo. Tapos biglang inakyat na naman. Kasi, yes, kasi nga daw, mahirap bumaba that time. Buti na lang yung second attempt nakababa na tayo. So, sayang, ang ganda pa naman ng view from the airplane, pero hindi pa masyadong dumungaw. And then pagbaba ninyo sa airport, maliit na yung airport nila, pagpasok ninyo, nandun na kaagad yung baggage kung meron kayong dala. And then, paglabas nyo mismo, eto akala namin kami na yung sinusundo. Meron pa dyan, may pa-welcome, yung para si Governor. And then, lakad lang kayo palabas, meron na dong mga tricycle, pero nagtanong kami ng very light, medyo mas mahal doon. So, ang ginawa namin, lumabas pa tayo sa street, alam nyo naman tayo. But kapag ka doon lang kayo mismo sa town proper, nagtanong kami, kapag doon kayo sa loob ng airport, nag-tricycle, ang sisingilin sa inyo nasa 100, 150. Pero nagtanong kami, 50 pesos lang, dalawa na kami doon ni Enzo. Eh, hindi na nga tayo nakapag-vlog kahapon kasi pagoda. Ang aga-aga kasi nung flight kapag kasi papunta dito. Yun lang ata yung flight ng Cebu Pacific o yun lang yung pinakamura. So nakarating tayo dito mga 8 a.m. And then umuulan din naman. So ipahinga natin yun dahil 4 days naman tayo dito. So nakakapagpahinga na tayo ng 1 day. Pahinga agad. Oo, pahinga agad. Meron pa tayong 3 days. So sana pagbigyan pa tayo para kahit pa paano makapasyal tayo dito sa Virac. And then, ito na nga yung ating accommodation. Nandito tayo sa Happy Island Inn. And then, nasa San Vicente na tayo. So, mga 15 minutes from the airport. Maximum of 20. At ito yung ating view, kaya ito yung pinili natin. Siyempre, kapag ka nasa probinsya, di ba, ganito yung magandang view. Sea view ka agad. And from here, nakikita kasi namin sa pictures na makikita na dito yung Mount Mayon. But hanggang dito, nahihiya pa rin sa atin si Mount Mayon. Umuulan. Oo, hindi natin siya makikita. Before the check-in, meron pala silang pa-welcome. At hindi welcome drinks, guys. Huwag kayong loloko-loko. Meron tayong palatik. So para siyang dessert. So tingnan natin, para daw siyang biko, something. Or yun lang yung pagkakaano namin. Pagkakaalala namin, yung latik parang ganun siya. Parang sticky rice, ganyan. And then, ito yung pampalasa dyan. Ito yung pinakalatik. Actually, ang tawag nila, latik talaga. Kaya nagtatanong kami kanina, ano po yun? Akala namin parang drinks. Ay, hindi. May kasama pala siyang malakit nga daw. So, ito yan. So, kung Cebu Pacific kayo, so usually, ganun din yung magiging flight ninyo. Malamang before 9, nandito na kayo. And then, makipag-coordinate lang kayo sa hotel kasi kapag kabakante naman yung room, papayag naman sila na mag-early check-in kayo. And ito, diretso ano kagad kayo? Breakfast.
Masarap. Masarap ng yung pagkatamis ng latik. Doon sa binayaran natin, hindi pa doon kasama yung breakfast. Pero pwede kayo rito mag-breakfast, then pwede din sa room. Ito, meron sila rito souvenir shop. Sea view. Diba? Yan yun eh. Oh. Akyat na tayo. In all fairness. Diba? Bago-bago pa daw kasi ito. Kaya, maayos pa yung condition niya. And then, meron din dito. Oh. Diba? Kayo yung mamimili kung saan kayo dadaan. Akyat na tayo. Ayan, oh. Diba? Paglabas nyo ito yung room natin, room number 2. And ito na nga yung ating room. Actually, nakaka-island vibe talaga yung dating niya. So, dito sa kaliwa, meron tayo ditong sink. And then, nag-provide sila ng mga utensils. Just in case gusto nyo bumili ng pagkain sa labas, dito na kayo kakain. Pwedeng-pwede. Pakita namin sa inyo kung saan yung magiging pwesto nyo mamaya. Actually, nakakatuwa siya, Para siyang minimalist na condo yung dating. And then, may provided din sila ritong free water. Pati design, guys, diba? Ganito yung mga minimalist condo. Siyempre, naka-ready na yung drone natin. Sana mapalipad natin siya. And then, may mirror dito. Tara, pasok na tayo dito sa ating toilet. Ang linis ng toilet. Ang aliwalas din. And then, nandito yung bath area. Diba? Ganda. In all fairness, maaliwalas siya. Tapos dito naman tayo sa right side. Ito na. Dito kayo kakain. Kapag meron kayong biniling food sa labas. So, kami, baka ganun na lang din yung gagawin namin. Just in case na kapag napagod tayo, or ginabi tayo sa mga tour natin. Sorry, makapag-tour tayo! Ay, may ilaw pa pala to. Lalo na siguro kung binuksan natin to. Fabulous talaga na siya. And then ito yung kama natin. Nakakatuwa yung kama niya. Japanese style siya. And to be honest, ganito yung gusto ko. Ayoko nung merong, yung sa ilalim. Alam niyo naman ako kasi nga, di ba, lagi akong tamang hinala. Pakiramdam ko, laging may snake, laging may tao sa ilalim. Kaya dito talaga yung gustong-gusto ko. Panalo yung TV. Kasing lapad na siya halos ng kama. In all fairness. And then, may provided din silang fan. Ano nga tawag dito? Heavy duty na power bank ba? Oo. Kasi syempre, mga may times na nag-aano talaga dito, nag-brown out. And then AC tayo. Ito yung panalo doon. Kaya natin to binook. Because of this view. Kung ano yung view natin sa baba, nung kumakain tayo, yun din yung view natin dito. So sana nga lang, magpakita nga lang si Mayon. Kasi dito daw sa side natin, makikita si Mayon. Pero, dahil sa sama ng panahon, ito yung view natin. Grabe, no? Karagatan-karagatan talaga yan, guys. Wala kang makikita na island na malapit dito sa side na to. And then ito, mga bundok pa. And ito na nga yung ating accommodation. Ang pangalan niya nga ay Happy Island Inn. And ito siya sa Agoda. Pero ngayon, goodbye Agoda muna tayo. Sorry Agoda muna tayo. Kasi nag-book tayo direct sa kanila. Dahil kapag direct, magkano? 1,650 per night. So, ang ginawa namin guys, nag-PM kami sa kanilang FB page. Ito, lalagay natin yung FB page na para if ever, ma-check nyo kung ano mas mura. At kung mas mura sa direct, piin na din sila. Nakita nyo naman kung gaano siya kaaliwalas. For 1,650 a night,
sulit na to. Pero hindi dito kasama yung breakfast. Yung breakfast daw nila is 180 pesos, mga silog meals. Silog meals. So, tayo na yung magdi-decide kung magbe-breakfast ba tayo or didiretso tayo sa pamamasyal. Nakapunta tayo sa data, ang gamit ko ay Smart, okay naman. Nagto 2 bars, tas minsan 1 bar. Pero nabasa ko naman talaga yung Smart daw medyo mahina daw dito. Pero pagdating sa Wi-Fi, okay yung Wi-Fi guys. I-play kagad yung videos natin sa YouTube. yes. So, ayan. So, kung ito yung ibubuk ninyo, pakiramdam namin kung ganito kayo klase mag-travel. Siyempre, di ba sabing Vera kasi gusto mo yung parang nafe-feel mo yung island life. Ay, napagsili po lang dito. Oh, di ba? Tapos pwede ka lang ditong magpahinga-pahinga. So, kapag kasi mga ganito, ano to ito yung parang gusto mo lang ma-relax or pagod na pagod ka from activities sa labas. Pag uwi mo sa accommodation mo, gusto mo na lang mag-relax. Yung nakaupo ka pero may view pa din. Yes. And of course, lalabas agad tayo. Hindi namin alam kung ngayon o sa mga susunod. Pero hindi namin kayo bibitinin. Talagang isasama kaagad namin sa video na to, kahit 2 days pa to, para ma-feel nyo kaagad yung vibe dito sa Vera Catanduanes. Magandang hapon everyone, and this is it. Umarkila na tayo ng motor. Alam nyo na, adventure ang naghihintay sa atin. Umarkila tayo for 2 days. 600 pesos for 24 hours. Gumanda na yung panahon. So ngayon pupuntahan natin mga malapit lang muna. Meron pa naman tayong 2 whole days sa mga susunod pang araw. And our adventure starts now! Ang una natin pupuntahan ay ang Marivina Falls na mga 6 minutes ride lang from our accommodation. Let's go! Wala pa tayo yung 2 minutes nagda-drive. Ito na yung view natin. Very much probinsya vibe. After natin ng Singapore, ito naman tayo ngayon, maninibago talaga tayo, no? O, kumbaga ibang variety naman. Ibang variety yung makikita natin. And then ito, based sa nababasa namin, ito yung isa sa pinakamadaling puntahang falls. Kasi kumbaga wala na masyadong lakad. Ito community siya. Daming puno ng saging. And we're here. 3 minutes lang siya from our accommodation. Baka kasi siguro sa gate. Oo. Grabe, lapit lang. Medyo may packet lang siya ng very light. So ito na tayo, parang walang tao, kami lang yata. Maribina Falls. Entrance fee. Ito. 30 pesos and then may environmental fee na 40. Tapos may mga cottages din. Ito sa labas, pakita kagad namin sa inyo. Grabe! Forest na forest. Untouched. Ganon. Guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Hindi to 6 minutes. As in 3 minutes from our accommodation. Tapos itong lakad, wala pang 1 minute. Eto na kaagad yung falls. Panalo. Ito naman yun. Kapag ka medyo tag-ulan kayo pumunta, ganitong kalakas yung bagsak ng tubig. So kami talaga sinadya namin na sightseeing lang, hindi tayo maliligo. Kasi syempre, di ba yung mga ganito, mas delikado kasi. Hindi kasi natin alam kung gaano karaming naipon doon sa taas na tubig sa bundok. Pero grabe yung lakas, no? Grabe yung kare. Parang after a while, parang ito na yung pinakamalakas na falls na napuntahan natin. Or baka kasi matubig ngayon. Yes, oo. Kasi tag-ulan eh. Yung mga napuntahan kasi natin last time, di ba? Hindi. Pati yung sa Oslob. So, ayan. Ganda niya. And walang katao-tao. So, medyo nakakasyokot din maligo. Nakakatakot siyang maligo. Pang pictorial lang talaga. Oh. Ganda. Ngayon pa lang meron na tayong ang ganda moment. Ayan. Basta ingat lang, baka madulas. Ito. Minsan madulas yung ganito eh. And then meron naman nakalagay kung hanggang saan lang.
Bawal nang umakyat at tumalon sa bawal na. itaas. Oo, doon siguro. Pero tignan nyo, dito pa lang. Ganda. Ganda. Kaya lang yung tubig niya ha, dahil nga kasi maulan. So hindi siya malinaw. Galing talaga sa taas. Baka may mga putik pa yung iba dyan. Pero sa mga napapanood ko kasi, pwedeng maligo sana dito. Ayun, parang full siya. Kaya nga lang, ngayon, not advisable, nakakasyokot. Ang lakas eh. Pa. Okay rin na tayo. Hindi naman tayo maliligo. Ayan, again, wala ulit tayong microphone. Kasi baka biglang umulan. At least mas maririnig nyo yung natural sounds. Taray. Actually, nakaka-relax siya. Kasi yung tunog pa lang, nung bagsak nung falls, sobra na siya nakaka-relax. And walang katao-tao. Lalabas na kami ni Enzo. Wala pa rin kami nakakasalubong. Duminto muna tayo. Ito na, nag-hello na sa atin ang Mount Mayon! Pasensya na ha, naka-zoom in lang talaga siya ng malala. Hindi, actually times 8 lang. Para na makita nyo lang. Diba? Dito pa lang kitang-kita na natin siya. So, ibig sabihin, ngumingiti na sa atin ang langit. Sabi nga nung kinagkarkilahan namin, bukas daw, mas magiging maganda na yung panahon. Ito lang yung accommodation natin. Ayan, nandito lang siya. At yung rock formation, meron dyan nakalagay na I love San Vicente. Picture spot din yan. And then, ito mismo yung accommodation natin. Ayan! Kaya kita daw yan sa bintana, I mean sa veranda natin. And then, pakita lang din namin sa inyo tong area na to. Ba't parang ako nagiging report? Pakita namin sa inyo tong area na to. Dito sa area naman na to, naglagay talaga sila ng mga pwede ninyong tambayan, di ba? So siguro talagang ganda rin siguro ng sunset dito. Pwede rin bumaba dito. Yes, pwede rin bumaba. Nandyan yung Mayon. Hindi na natin makita kasi hindi na naka-zoom in. Kaya na, pwede ritong bumaba. And then, eto yung ating view. So imagine niyo na lang kung maganda yung panahon. Ibig sabihin, dito talaga, kitang-kita talaga siya. Visible na visible. Ganda. At ito ang sinasabi namin sa inyo. Facing the Pacific Ocean. O tara, next na tayo. Siyempre alam nyo naman na kapag pumupunta tayo sa mga bagong lugar, lalo na dito sa Pinas, kailangan dumadaan tayo ng church. Punta tayo sa Bato Church. From here guys, sa location natin, travel tayo ng 10 minutes via motorbike, 4.1 kilometer. Yes, super lapit lang din. And yun nga, ano na pala talaga siya? Boundary. San Vicente. Tapos ito pala pinupuntahan natin. Ito na yung pinaka, ano nila, anong tawag nila dito? Ano? Landmark ng Bato. Ito, may nakalagay rito, Bato. So, ibig sabihin sa kanila na to. Itong pavilion na to. Oh, let's go na, punta na tayo sa church. Guys, hindi yata kami makakarating sa pupuntahan namin. Ang dami guys. Ang dami namin sa power. Grabe, ang ganda, oh. Bali dito, ang nangyari yung ilog at saka yung dagat. Nag-meet na sila. Oo. Ganda, yun yung karagatan, oh. And then pagpasok nyo rito,
river na. Ay, ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda rin pala rito sa Catanduanes. Yay! Ito yung na-miss namin, yung magpalipad ng drone. Grabe, ang ganda dito, tingnan. Oh, kilig na kilig kami guys, promise. Kasi ito yung na-miss natin eh. Ang dami natin pinuntahan na bawal ang drone. So ito, di ba, Diyos ka? Sana bukas pagpalain pa tayo ng mas magandang panahon. Kasi ngayon carry na to. Kaya lang kasi hapon na masyado. 4 p.m. na. Ang ganda, grabe. Dito na tayo sa Bato Bridge. Dahan-dahan lang tayo para ma-feel nyo din. Ang ganda! Oh, dito tayo galing kanina. Di ba okay na yung panahon? Kaya lang mag-aalas 5 na. Dilim naman. Oo. Pag-pray natin na bukas. Maganda na pala. Maganda na yung panahon. Ito pa oh. Ang ganda nito oh. Ito na yung Bato Church. Pero tingnan nyo naman to guys oh. Alam nyo, promise ganda-ganda kami. Kilig na kilig talaga kami. Siguro nga kasi di ba last tayo nag-travel talaga ng domestic nung ano pa, summer serye. Ganda. Oh, nandito naman tayo sa kabilang side guys. Kanina, ang view natin ito mismo. Ngayon, nandito na tayo. And ang view naman natin, yung pinanggalingan natin, di ba napapaligiran pa siya ng mga bundok? Ang ganda niya talaga. And ito na nga yung Bato Church. Ganda, no? Actually, mga old churches talaga, iba talaga yung vibe niya, no? Ganda talaga. And ayan, kahit pa paano nakapag-say a little prayer na tayo. Iba rin talaga yung feeling kapag nandoon ka sa loob ng simbahan na ganito, napakasolemn, kaming dalawa lang talaga yung tao. So yeah, we're so happy na finally nakalabas ulit ng Metro Manila. Kasi parang matagal-tagal din pala, no? Parang nung last na labas natin talaga, aside sa Boracay, yung summer serye natin. And look at this view! Ang ganda, no? Ganda. Ang ganda dito tingnan ng simbahan. Oo. Grabe, nakaka-recharge siya ng energy. So ayan, we're so happy! And then ngayon naman, para makita nyo rin yung vibe doon sa pinaka-town proper, dadalhin din namin kayo doon. Kasi kahagabi, nanggaling na kami doon. Naglakad-lakad na kami. Pero mga 8 pa lang, no? 8. At 8 p.m. Grabe, parang ghost town. na. O wala na talaga masyadong tao. So ngayon punta rin tayo para medyo maliwanag pa.
And then doon na siguro tayo mag-dinner. Guys, ito, daanan lang natin tong Kapitolyo. Ayan, ito yung Kapitolyo nila. So malapit na tayo sa town proper. Ay, ang cute oh. Naglalaro sila ng football sa putikan. Why not? Diba? Basta gusto, may paraan. Ang importante, may sports. At nakakapag-practice. And ayan. Very probinsya. Alam nyo, ang karamihang tinda, buy one, take one na burgers. Tapos ano pa nga yung best? Mga barbecues. Di ba gano'n kapag ang mga probinsya? May Nakakatuwa, may mais. Dito sa town proper, meron din ditong mall. Kahit paano, dalawa yung nakita namin kagabi. Meron na ditong mga bangko. And then, mas maraming establishments dito. Kaya makikita nyo rin marami ng sasakyan. Yung sa mga dinadaanan natin kanina, as in parang kami lang halos. Pero ayun na nga, pagdating ng gabi, nako, nagmumukha talaga siyang ghost town. Walang katao-tao. Walang tao, kami lang talaga naglalakad. At saka mga abibi, mga dogs ang kasabayan namin. Meron din mga magagandang cafe. Pero sa totoo lang, ang konti ng mga tao. Kaya nga inisip namin subutin, kahit pa paano buhay yung negosyo nila. Kasi ang konti talaga ng tao eh. Ito na yung Jollibee. Ito yung Jollibee. And then, nasa mall siya. Tapos ito na yung nakalagay na rotonda na Happy Island. Yes. Center Mall siya. Ito. Center Mall. Tapos ito, meron na ritong mga hotels. Pero mas pinili namin dito sa medyo malayo-layo. And nandito na nga tayo sa rotonda kung saan nakasulat ang Happy Island Catanduanes. Nandito yan sa Center Mall. And then, nandyan nga yung Jollibee. Meron na rin ditong mga supermarket. And then, dito tayo bumili ng tubig kahapon nung naghanap tayo ng pagkain. South Star Drug. And then, ito, hotel to. Ano pa itong hotel na to? Midtown. Catanduanes Midtown Inn. Kaya lang medyo maharlika siya. Maharlika ka. Oo. So, ito, yung paligid nito, dagat na din. Doon tayo kakain ngayon. Kasi last time kahapon, sarado na. Maaga siyang nagsasara. Ito din, no? Karamihan nga dito mga lechong manok. Ayan. So tayong gagawin natin, doon tayo sa kabilang side. Ikot lang tayo ng very light para lang makita nyo lang yung vibe dito. Pero guys, kagabi may nakita kami ditong bar. no. And then meron din ditong mga, ano ba tawag doon? Beer house. Napakaano naman ng beer house. Napakamakaluma ako naman sa beer house. Talaga yun, di ba? Yun, ganitong oras, wala na kaagad, nagsasara na halos. And then, meron pa kami rito nakitang sinihan. Ayo. At wag kayong lolo-loko, ang palabas na Conjuring. Sabi ko nga, manood na kaya kami dito. Ito na yung vibe niya. Ito na yung pinaka-town proper, ha? Pero, medyo, yun na nga. Medyo patay din yung area. Ito yung guys, ito yung cinema. Shopback Cinema. Ay, ngayon ang palabas na 100 awit para kay Stella na napalitan na o updated, di ba? And then meron din ditong BDO. Tayo punta na tayo sa sa dagat. Maghanap na tayo ng makakain. Ay, ganitong oras pala may bukas pang mga to, di ba? Yung tawag diyan, ukay-ukay. Oo. Sa mga ganitong oras, medyo buhay pa.
O ngayon naman, ito na yung dagat. Kasi, nandito nga pala yung pier. Ayan. Dito muna tayo. Ay naku, sarado na naman. Naku, ayan, ito na, meron na ritong barbecuehan. Ito yung nadaanan namin kahapon. Tapos pagbalik namin nung gabi, sarado na. Ayan siya. Kaya hindi namin alam kung may tindang kanin. Wala yata silang kanin. Ito meron na. Ito may kanin ba to? Tingnan natin kung merong kanin ha. Guys, ito yung pinaka-port nila. Ayan yata yung mga galing sa mainland Bicol. And ngayon, walang sunset. Tapos ito ka, di ba, yung very probinsya, yung after ng mga estudyante sa school, nakatambay na sila dito. Ito lang yung vibe. Mukhang malungkot sa Enzo. Problema yata, walang rice. Walang rice, bes. Kung walang rice, hindi tayo makakakain. Gusto pa naman namin ng mga barbecue. Ang sarap naman tumambay dito. Hanap tayo ng makakainan na merong kanin. Actually, kikrave kami sa inihaw na manok. Ang sarap lantakan ng buong manok, no? Na inihaw, kaya lang, walang rice. So, hanap tayo. Pagka wala, balik na lang tayo doon sa loob. O, wala nga, bes. Ay, ito yung mga buses. Dito pala umihinto yung bus. Ayan, Saan kaya ito galing? Ito pala yung pinaka-bus stop nila. Tara, balik na tayo. Hello po! Hello! Nakakatawa, mababait naman sila. And kagabi nga, naglakad kami dito. Diba? Hanggang alas 9. Alas 9:30. Kasi kumain nga kami sa Jollibee na lang eh. And then, balikan lang natin kasi pakita lang namin sa inyo na nandito pala sa seaside yung mga magagandang cafe. Meron dito, mga trendy. Trendy. Oo. Ito na. Ito talaga very local vibe, no? Ito. Katulad nito, Antaray. Merong pa second floor. And then, meron pa dito. Doon mga burgers. Actually, mas kaunti yung mga establishments dito. Mas buhay pa nga actually yun doon. Sa mas bati. Mas buhay pa yung mas bati kaysa sa Catanduanes. In terms of vibe mas marami dong pagpipilian. Pero meron din naman dito. Ito na. Another trendy cafe and restaurant. Ito, coffee shop. Ali Avenue. Tiholic. Magkakatabi na yan. Tapos meron pa ditong Samgyup. Samgyupsal House. Anyong Samgyupsal House. Filipino-Korean barbecue. Diba? Pagkito na lang kaya tayo. And then the Prime. And then Bistro. Mikono. Itong ganda. And ito yung pinaka-market nila. Ganitong oras wala na ring tao. Sara na. Ito. Karinderya. Ito na yung isang titignan natin na last karinderya. Tapos ito mall. BTC Mall. Ayan. VTC Mall. Pero meron dyang McDonald's. And magkakaroon na sila ng Mang Inasal. Very soon. Grabe yung niya, promotion niya. Kahit saan kami pumunta, meron nakadikit na opening soon. Guys, ito yung mall. Virac Town Center. Kaya pala VTC. And then ito na. At least ito marami pang ulam Yung mga pagpipilian pa tayo. Ito yata sinigang. Ay, hindi nilaga. Nilaga ba? Nilaga. Tapos naalala ko nga pala, nasa Bicol tayo. Tapos, ba't wala pa tayong nakikita Ito langka. Ayan, syempre maglangka tayo. Tapos may barbecue din. Dito na tayo kumain. Pili lang tayo ng ulam natin. Ito, to? Kari-kari ba?
Akala ko kare-kare. Dito na tayo nakapwesto kanina, pero sabi ni ate, mas maganda daw dito sa loob. Ang laking area pa pala nito. Akala namin, as in simpleng karinderya lang siya. But no. Anika. Meron pala rito mga cottages. And meron naman silang service water. O, diba? So, dito na lang tayo. Saan tayo? Ano yung pagkain natin? Ba't ganun hindi ko ma-feel na nasa Bicol tayo? Ito ano daw to? Pork steak? Ay, kaldereta. Kaldereta. Tapos, ito sa lang sana ma-feel natin. Pero tingnan mo yung kare-kare nila. Kare-kare nila. Sarsyado. Oo, iba. Hindi siya yung masabaw. And then, 4 na barbecue. So, tikman kaagad natin yung, ang tawag dito, ginataang langka. Para ma-feel naman natin na sa ano tayo. Biko. Bicol. Baka yung mga ganun sa ano lang, mainland Bicol. Kasi di ba kahit sa Masbate, harap din tayo nahanap, wala. Wala, hindi siya maanghang. Maanghang naman, pero iba yung pagkaano niya, no? Kulang siya sa gata. O iba, baka ganun, baka yung mga Bicol na, yung Bicol Express, yung mga, kahit yung binagoongan doon no? Yung gata-gata, sa Legazpi tuloy na miss ko. So baka doon yung sa mga mainland Bicol. Ngayon, kain lang muna tayo. Good morning, everyone! Ay, punta guys. Awa ng Diyos, gumanda na yung panahon. So, ibig sabihin, makakapasyal na talaga tayo. And, hindi na tayo nag-avail ng breakfast nila kasi mga silog meals. So, yun naman yung mga usually kinakain na namin doon sa bakod. So, ang ginawa na namin, bumili kami ng peanut butter. Tapos tinapay. Ang sarap ng tinapay dito. Ano ba tawag nito? Monay. Tama, di ba? Yung monay na hinati-hati. So, ang sarap niya. In all fairness. And then, coffee lang. With this beautiful view. And guys, nakatulog nga pala kami kagabi ng mahimbing. Pero bago tayo natulog, nag-Netflix muna tayo kasi ang lakas ng wifi nila at saka pag-upload din tayo ng video sa YouTube natin. Kasi nga pala guys, meron nga pala silang provided the fridge din. Yes. So, di ba? Smart TV. And then, nakapanood kami ng walang buffering. So, anyways, kamusta ba yung naging araw natin kahapon? So, hapon na kasi tayo nakapag-start kasi nga, maulan talaga siya. So, gusto na namin sa inyo ipa-feel yung vibe dito sa Vera Catanduanes kasi 2 nights na namin siyang na-experience. Ito yung first night na kahit pa paano, napakita na namin siya sa inyo. Totoo lang ha, yung pinaka na-enjoy ko talaga doon, yung dinaanan namin na river, yung, yung ano ba tawag dito? Yung naghahalo or nagkikita, yung dagat at saka yung river. Alam nyo guys, nung tinitignan ko siya, ang naalala ko kaagad, yung Vietnam, yung Ninh yung Trang An Tour na boat tour. Grabe, ganun na ganun yung vibe niya. Bigla ko naisip na talagang grabe, no? Ang ganda talaga ng Pilipinas. Kung bang meron tayo ditong boat tour, pupunta pa ba tayo ng Trang An? And to be honest, di hamak na mas malawak to kaysa doon sa na-experience ko. Sa susunod na episode natin, yung 2 araw na pupuntahan natin, pagkakasya na lang natin siya sa isang vlog. Kasi hindi naman lahat pupuntahan natin. Para mas manamnam din namin. Kasi sayang naman, baka hindi na kami kaagad makabalik dito. So talagang after ng pasyal, nanamnamin namin siya. And then yun yung ipapakita namin sa inyo. Maraming salamat po at magkita-kita pa ulit tayo sa susunod pa nating Catanduanes Travel Vlog. Bye everyone!